Naaresto na ang bilibid inmate na mahigit isang buwan nang nawawala. Siya ang presong inakalang chinop-chop at inilagay sa septic tank ng bilibid. Mula sa Muntinlupa, nakarating pala sa Angono Rizal ang suspect at doon na siya nadakip. Live mula sa Angono Rizal, nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon, exclusive. Gary? Exclusive! Julius, nandito nga tayo sa Angono Police Station at nandito na nga, buhay na buhay, yung nawawalang missing PDL ng Bucor na si Michael Angelo Cataroha. Naaresto siya for... Sandali ha. Ito'y nung isang araw na news. Okay? Dito muna tayo magsisimula nung isang araw na news. Para mas makita natin, masundan natin. Okay? Tuloy. 4:15 ng hapon at dinala siya rito para sa medical. At yung si Cataroha ay pinagtalunan dati ng Kongreso at Senado at sinabing nawawala at nasa septic tank. Mamaya, eksklusibo akong babalik para interviewin natin, ipakita natin yung interview ng nanay at mismong itong si Michael Cataroha na inaabangan natin ngayon. Julius, Sherry. Maraming salamat, Gary De Leon. Kaugnay ng pag-aresto sa tumakas na bilibid inmate na si Michael Cataroha, live mula sa Angono Rizal, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon, exclusive. Gary, anong latest dyan? Nag-mugshot at nag-fingerprinting na nga si Cataroha at kanina ay nakita na nga natin siya at tinanong nga natin pero naging matipid ang kanyang mga sagot kung paano nga siya nakatakas sa Bucor. Sa litratong ito, makikitang hawak ng mga otoridad ang nakatopless pang si Cataroha habang pinoposasan. Kuha yan kaninang hapon lang. Nakapanayam ko kanina ang nanay ni Cataroha na inakusahan noon na nagtatago sa kanyang anak bago makitinanggi niya yan. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Kailan mo nalaman nandiyan na sa tabi-tabi niyo? Wala po akong alam. Wala ko alam. Wala. Wala, hindi ko alam. Wala talaga akong idea. Wala. Wala. Paano ko malalaman na sa kapitbahay? Yung anak ko, paano ko malalaman? Kasi, pilit ko siyang ginuungan. Wala naman. Bigla na lang daw po siya pumunta sa bahay ng pamangkin ko. Oh, di ba? Hindi ko alam. Sa tulong naman ng Intel ng Angono Police, ay agad na tukoy ang bahay ng pinagtataguan ni Cataroha. Dito na siya nadakip at dinala sa police station para sa verification at coordination ng PNP sa Bucor. Una at eksklusibong binilita noon ng... Pero tingnan mo, may napansin lang ako dito. May napansin ako dito. Tingnan mo. Doon nakaharap niya yung nanay niya, medyo nagalit. Medyo tingnan niyo. Pansinin niyo ha, nung una tingnan niyo. Ayan. Unang mapapansin niyo dito, walang niya yung nagbibideo sa kanya. Tinutulak talaga siya. Humarap ka! Kung kaya mayaman yan, kunwari lang mayaman yan, ganyan din kaya. Hindi, ako nagtatanong lang ha. Hindi ko naman pinagtatanggol siya, pero grabe yung pagtulak ng isa. Bucor. Una at... Tapos nakita niya na nanay niya, tumirik na yung mata. Nung nakita na yung nanay niya, nakita yung tinitsura niya, ano nakita ni nanay niya? Parang, ba't mo naman sinabi? Siyempre, hindi pwedeng gumalaw yung labi kasi para hindi makita, mabasa ko ano yung sinasabi. Parang, sinabi dito ko sa kahit-bahay. Sino na pa siya sa akin dito? Hindi kaya ganon. Hindi, nagtatanong lang ha. Ako nagtatanong lang naman ha. Nagtatanong lang naman ako kung yung ba yung sinabi. Kasi parang binabasa ko yung sinasabi. Parang, sino nagsumbong dito sa akin? Bakit ako nandito? Bakit sinasabi? Dito ako eh. Noon ng News 5 ang pagkawala ni Cataroha sa bilibid. Nakakulong... Ayan, di ba samahan ng tingin sa nanay niya? Ba't mo sinabi? Ba't mo ako pinuking dito ako? Joke lang po yun, joke lang po. Hindi ako sure ha, hindi ko sinasabi yun na sinabi ha. Ayan po, biro-biro lang ha. Siya roon dahil sa mga kasong anti-fencing at karnaping. July 15 siya nawala at huling nakita na naghahaponan sa dormitoryo nila. Ang unang sabi ng Bucor noon, baka napagtripan at itinumba na ng ibang inmate si Cataroha. Hanggang sa may na-discovering buto ng septic tank ng maximum security compound. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, kay Cataroha ang buto.
pero kalaunan ay binawi ito ng kalihim at inaming na fake news siya. Lumabas din na buto. So ito senaryo. Nung una, ang sinabi ng DOJ, yun yung buto na fake news daw. Ibig sabihin, kumabig. Kumabig sila sa press release nila. Okay? Kinabig nila, binawi. Bakit kaya? O, tingnan natin, ha? Lang pala ng manok ang nakita sa septic tank. Kaya lumutang ang posibilidad na hindi patay at tumakas lang ng kulungan si Kataroha hanggang sa nadakip na nga siya kanina. Julius, nangyari nga kanina ay dadalhin siya sa provincial police station at ang gagawin naman ay doon siya susundin ng Bucor. Hanggang sa ngayon kasi walang representative na dumating mula sa kampo ng Bucor. Kanina tinanong natin sa... Ay, ito. Napaka-importante nito. Okay? Etong part na to, napaka-importante na hindi na naulit after nilabas tong news na ito. Napaka-importante nito, ha? Makinig kayo. Okay? Hindi na inulit to eh. Hindi na lumabas uli sa ibang news. Pakinggan nyo, ha? Sa provincial police station at ang gagawin naman ay doon siya susundin ng Bucor. Hanggang sa ngayon kasi walang representative na dumating mula sa kampo ng Bucor. Walang representative na dumating mula sa kampo ng Bucor. Pero, kanina tinanong natin sa Bucor paano nga nahuli si Kataroha. Ang sabi nga nila ay coordination ito ni Angie Bautista, yung dating head executive assistant ni Katapang. At yun ang nag-coordinate sa PNP dito sa Angono para madakip nga si Kataroha. first fact, nung hinuli, walang taga-Bucor. Umiwas sila na sila ay masama sa media. Okay? Pero, ano sinabi? Kanino nakuha yung tip na naandon yung tao? Kanino nanggaling? Kay Angie Bautista. Na ano? Na-resign na. Wala na sa Bucor. Wala ka na sa Bucor. Pero alam mo nangyayari doon sa nakawala, pinakawalan, o di kaya inutusan. Kasi, isipin nyo na maigi ito, ha? Isip kayo na maigi. Kaya dapat naliman nyo isip nyo dito, eh. Hindi dapat yung paniwala lang tayo ng paniwala, eh. Isipin nyo ng mabuti ito. Sino ang nagsabing manok yan? Ay, manok, sorry. Yan yung si Michael. Doon una, sino una nagsabi doon? Bucor, di ba? Kanino galing yon? Oh. Si Katapang, ayaw niyang aminin siya. Okay? Pero definitely, nasa mga otoridad ng Bucor ang nagsabi kay Remulla. Okay? So yun ang unang quote-unquote istorya nila. As eventually, hindi ko alam kung bakit nagbago at sinabi na nilang tumakas. Tama, mali. Tanungin ko kayo. Ikaw tatakas ka. Bakit ka pupunta dun sa malapit sa bahay nyo? Paki-explain. Tatakas ka, ha? Pumunta ka dun sa malapit sa bahay nyo. Ano lang ibig sabihin nun? Isipin nyo na maigi yun, ha? Tatakas ka. Siyempre, anong unang titingnan ng mga pulis? Bahay mo, lugar ninyo. Diba? Matik na yun. Titingnan mo ngayon, pupunta yung nanay, baka di ba? Matik na yun. Bakit ka ngayon pupunta doon? Sa bahay ninyo, malapit doon. Dahil, isa lang ibig sabihin nun. Confident siya. Na, walang mangyayari sa kanya. Confident siya na hindi siya mahuhuli doon. Kasi, bakit? Yun ang tanong dyan. Kung confident ka na nandun ka at wala mangyayari sa'yo, kasi it's either may inutos sa'yo o di kaya pinatakas ka. May mission ka. Kasi ang lakas ng loob mo, anak ng wewe, doon ka pa pupunta talaga sa bahay mo, di ba? Obvious na obvious. Bakit ka pumunta doon? Tapos, isipin nyo to na maigi, ha? Isipin nyo na maigi. Walang ibang nakahuli kung hindi si Angie Bautista ang nagtimbre.
Si Angie Bautista mismo ng taga Bucor, yung nag-resign, ang nagsabi sa pulis, nandun siya. Sabi ko nga tanga na lang ang hindi makakaintindi ng nangyayari na to. Diba? Tanga na lang talaga. Mantakin mo, walang kahirap-hirap. Tinuro lang, andun siya Diba? Tama yung mga hinala nung iba dito, tama Naalala ninyo yung binitawan ni Congressman Tevez noon? Na merong papalayain at itutumba yung kanyang mga pamilya, mga kaibigan, mga supporter. Naalala nyo nun? Wala ako sinasabing siya yun Hindi yun ang sinasabi ko dito. Pinapaalala ko lang sa inyo. Pinapaalala ko lang siya yung sinasabi ni Tevez noon na merong palalayain at para itumba yung kanyang pamilya. Wala tayong sinasabing yan yun Hindi natin sinasabing yan yun. Okay? Wala ko sinasabi Pinapaalala ko lang. Pinapaalala lang natin ang mga circumstances around this Bucor problem na ito, o issue man na ito. Okay? Alam naman natin, di ba? Pagdating sa Intel, si Tevez talaga nga namang tumatama mga Intel niya. Di ba? Syempre, ang laki ng intelligence span niya. Akala nyo kayo lang may intelligence fund Sabi siguro, di ba? Akala nyo Office of the President lang ang merong confidential fund Meron din siya. Kaya nga, alam nyo, ewan ko lang kung ito ba yung sinasabi ni Tevez, hindi ako sure.